Ba't siya tinitignan? Kasi parang may something sa kanya na hindi ko ma-explain. Parang familiar siya na hindi. Ako rin eh. Parang sinasabi ng loob ko na kilala ko siya, pero yan ko lang naman siya nakita. Ako din. Ako din. Ganon din ang iniisip. Kaya nga ako nagtanong sa inyo eh. Kaya ganon. Iisang pakiramdam natin. Sino kaya siya? Ayan po yung mga batang sinasabi ko sa inyo, sir. Mga bata, kayo ba yung kasama ng pasyente nga nawawala? Opo. Opo. Halin muna kayo sa opisina ko, may tatanong lang ako sa inyo. Yung usap-usapan ng mga kasama ko. Yung tungkol dun sa tattoo sa noo ng kaibigan mo, paano sumulpot yun? Hindi ko nga rin po alam eh. Nabigla rin po ako nung biglang nagkaroon siya ng ganun sa unoo niya. Alam mo, sobrang unexplainable na to, ha? Bigla na lang siya nabuhay. Feeling ko, kakaibang tao yung kaibigan mo. Talaga bang hindi nyo alam ang nangyari doon sa pasyente? Baka may alam kayo, magtapat na kayo. Sino ba talaga ang kumuha sa katawan niya? Wako. Kahit magsalita naman kami, hindi pa rin kayo maniniwala. May sinasabi ka ba, iho? Ang sinasabi po ni Oliver ay hindi po talaga namin alam kung ano nangyari kay Kuya Orius eh. Pagkapasok na lang po namin sa kwarto niya, wala na siya. Ayun nga po, hindi namin alam kung sino kumuha sa kanya. Hindi ito ahayaan ng ospital, lalo na't cargo namin yung pasyente. Meron ba siyang ibang kamag-anak na pwede namin kausapin? Yung mas matanda sa inyo. Ulila na po si Kuya Orius. Wala na po siyang ibang kamag-anak eh. Kaya wag na po kayong mag-alala na may kukuha doon sa bangkay niya. Sana nga hindi kami masisirito. Dahil maski kami, hindi namin maipaliwanag ang pagkawala ng isang dying na pasyente. Eh kayo, meron ba kaming pwedeng tawagan ng mga kamag-anak nyo o guardian para mapasundo na kayo rito sa ospital? Huwag na po kayo mag-alala sa amin. Kaya na po namin umuwi. Apo. Tara na, Haji Charlie. Sige po, ayos na po kami. Sabay pa. Tara. Sir, bakit niyo sila hinayaang umalis nang hindi sinasagot yung whereabouts ng pasyente natin? Ang sabi nila, wala silang alam. Siguro naman, hindi magsisinungaling yung mga yun. Magdasal ka na lang na wala talagang kaanak yung pasyente dahil ayokong mademanda tayo sa pagkawala niya. Buti na lang natakasan natin yung doktor na yun. Akala ko di siya maniniwala na wala tayong alam sa pagkawala ni Kuya Orius. Ikaw na rin naman nagsabi eh. Na kung sasabihin natin yung totoo, di na naman sila maniniwala na naging abo si Kuya Orius. Saan tayo pupunta ngayon? Eh, kung bumalik kaya tayo sa junk shop. Wag! Delikado dun. Kung doon naglaban sila Kuya Orius at si Lizardo, baka bumalik si Lizardo. Baka doon niya tayo abangan. Eh, paano naman si Sintoy? Iniwan natin siya doon mag-isa sa junk shop. Alam mo, huwag mo intindihin yun. Di naman siya ang target ni Lizardo eh, kaya hindi maano yun. Eh, hindi ba dapat na malaman niya na napatay si Kuya Orius? Sino magsasabi sa kanya ng masamang balitang yon? Uuwi muna ako kila Mami at Daddy. Miss na miss ko na kasi sila eh. Gusto ko na sila makasama. Ako din! Gusto ko makita ang mama ko, gusto ko na siya makasama. Makakasama na ba kita hanggang sa walang hanggan? Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Katawan mo lang ang tinalo ni Lizardo. Kaya tuloy pa rin ang misyon mong gabayan ng mga batang panday. Maging isa kang mortal sa katawan niya. Ibang-iba na ang itsura ko. Simula ngayon, tawagin mo na akong Orius.
Si Orius. Baka sakaling makita natin siya dito. Paano natin makikita yun? Ang laki-laki ng Maynila. Eh, good luck naman sa atin. Wala ka bang nararamdaman? Daddy! Charlie, magtapat ka nga sa akin. Ano ba ginagawa mo at lagi kang namawala? Mga batang panday, tinatawag ko kayo. Magpakita kayo sa akin.